So what's up mga langga? Happy Sunday everyone! Hello! Kumusta kayo dyan mga langga? Kumusta naman yung linggo ninyo? So happy morning po sa ating lahat. Happy morning! Kumusta kayo dyan? So ayun, katatapos ko na po maglinis. Tapos pahinga muna tayo sandali kasi sumasakit yung ating balakang sa pagtuwad-tuwad o pagmap mga langga. Pero mamaya, may plano kami ni Papa na mamitas ng ating or harvest ng ating mga gulay. Since yung aming ampalaya ay parang kailangan na siyang pitasin. Kaya kahit maliliit pa mga langga kasi ganun lang daw talaga yung laki niya. Kaya iha-harvest na natin yun mga langga bago pa kami magkape dahil baka masyadong maabutan tayo ng sikat ng araw. Hindi na daw maganda yung mag-harvest tayo na mainit na, no? Kaya let's go mga langga. Huwag na nating patatagalin. Pero bago ang lahat, pasalamatan natin si Lord. Dahil thank you Lord sa magandang panahon at sa magandang tubo ng aming mga pananim or sa magandang bunga. So sa aming pong sitaw na wala talagang tigil sa pagbubunga ng kanyang mga bulaklak na mumunga. Thank you very much. Wala po tayong there's no impossible with God, no? Kaya kahit yung parang namamatay na halaman, kapag binigyan niya ng milagro ay talaga mabubuhay, no? Kaya thank you ulit Lord God sa inyong blessings po sa aming pamilya. Hindi lang po sa mga taong nagbibigay sa amin ng blessings, kundi dahil din po sa aming mga pananim, the gift of life, sa aming pong hangin na hinihinga sa aming paningin, sa lahat-lahat po na aming naranasan ngayon. Thank you. So ayun, wag na nating patatagalin, wag na magpatumpik-tumpik pa, karaka na natin. Let's go. Mag-harvest na tayo ng ating mga pananim. Ready na si Papa at si Muna nandun na sa labas. So ayun mga langgan, alam nyo naman kapag mag-harvest kami, full force po talaga ang aming grupo mga langga. So andito sa paligid, ang aking Mother Earth, ang aking Papa Dear, si Mona Lisa, and of course, si Sphinx na katatapos ng mag-walking. And of course, yours truly mga langga. Pero, wala dito si Insik kasi maaga siyang naghanap buhay in town. So, yung nakikita nyo po, kadami-dami ng bunga ng aming ampalaya. Pero, maliliit lang pala siya mga langga. Hindi pala siya lumalaki ng yung kagaya nung mga nakikita natin na ampalaya ba na tumataas siya. Sabi kasi nung kapitbahay namin na nakabili din pala ng seeds ng ampalaya na yan, ganyan lang talaga yung bunga. Kasi naninilaw na siya mga langga. Para siyang papahinog na. Kaya yan, nakikita nyo yan. Yan, papahinog na siya. Kaya, ayun, wala na kaming magagawa. Kundi, i-harvest na lang siya mga langga. So, since masarap kumain ngayon ng ampalaya na initlogan or lagyan natin ng itlog yung ampalaya. Kaya, ginisang ampalaya na may itlog. Yun, yung perfect na putahe mga langga na matagal na nating hindi natikman, no? Pero since nandito na yung ating pananim, makakain na din tayo ng ampalaya mga langga, no? So mga ilang piraso lang yung nakuha namin, parang nasa 6 yata mga langga. Dahil yung iba, iniwan din namin kay medyo maliliit pa man niya. Baka kasuhan tayo ng child abuse ba? No, kaya yun. Tapos nanguha na lang din kami dito sa kabila ng mga magulang na or yung mga pwede nang i-harvest na sitaw. Kasi bala ko kasi mga langga na magluto ngayong tanghali ng ng sitaw tapos or itong ampalaya lang talaga. Kasi meron pa kaming ulam na natira nung dala ni Insik nung isang gabi. Kaya yun, kasi kapag hindi namin kunin tong mga sitaw na to mga langga, magugulang lang siya ba, tapos mahihinog lang siya, pangit na siyang kainin. Kaya yun, nanguha lang kami ng yung mga pwede nang i-harvest dyan. Pero hindi naman siya ginamitan ng gunting. Sa mga nagtanong naman kung bakit may nag-comment kasi na yung gamitan daw ng gunting, hindi yung tama. Kasi kapag pinutol mo yung yung sitaw, hindi na siya mamumunga. Yung ginawa ko na yan na pinaikot-ikot ko yung pag-harvest kasi yung yung buntot niyan or yung nasa dulo niyan ay mamumunga pa pala yan ng madami. Kaya yung unang harvest talaga namin, yung pinakauna na ginunting namin ni Papa, mali pala yun. Kaya ganyan yung tamang pag-harvest mga langga. Kung meron kayo mga sitaw, kailangan yung paikot-ikutin hanggang sa matanggal siya. Tapos kailangan yung ingatan na wag matanggal yung mga yung mga nasa tuktok ba
na yung nasa tabi ng mga bunga dahil mamumunga pa yan ng madami mga langga. So yung bunga na iba nagtatago lang sila, yung iba nga makikita namin parang papahinog na siya, kaya kailangan talagang hanapin sa mga sulok-sulok kasi alam nyo naman yung green din yung mga bunga niya, tapos green din yung mga dahon. So ayan, si mama pa yung pinahawak ko ng sitaw, kay si Muna man yung naghahawak ng ampalaya. Nasa mga 6 yata or 7 yung nakuha namin ng ampalaya, pero maliliit lang siya mga langga. Pero at least no, may harvest tayo kahit papaano. Pinakaunang bunga ng ampalaya natin, pero ewan ko kung tatagal ba itong ampalaya na to, kasi yung nasa pinakababa ay para naman siyang nalalanta. Ay, yung madahon niya ba, yung nasa ibaba naman okay naman siya. Yung ating sitaw lang talaga yung napaka-healthy. Tapos itong ating mga kamatis, no, siguro pagkagaling sa lakad namin sa darating na araw, kasi may pupuntahan po kasi kami na pinaka-importanting lugar na matagal na namin pinangarap pamilya. Pero kanang pa yun, sa susunod na araw pa yun. Siguro pagdating namin, na namin itong aming ampalaya, kanang ilalagay sa sa tamang lagayan, or kailangan siya ng kasi mga kahoy ba, na hindi siya babagsak sa lupa, lalo na kapag marami ng bunga mga langga. Kaya masarap talaga sa pakiramdam no, na kapag meron ka talagang itinanim, meron ka din talagang aanihin. Noon sa kito Bisaya man sa imong gingon ganina. Kung na kay kuan, ito lang yung gingon ganina nako. Kaya pa talaga kami mga langa, magtatanim pa kami ng marami, no. Kaya sa ngayon, iyan lang muna mga langga. Tapos yung ating onion leeks dyan, mga sibuyas dahon dyan sa likod, ay nasa tamang sitwasyon pa rin naman sila. Pero kanang kinukuhaan ko na sila na paunti-unti mga langga kapag may ulam na kailangang lagyan ng sibuyas dahon ba. Nagsusori lang kami na hindi sila mangluod para baka maano. So nakikita nyo mga langga, no, dami na. So yan mga langga, pagkatapos kami mag-harvest ay sinimulan ko agad ang paggagayat, no. So yung ampalaya na yan, nakikita nyo yun yung parang dilaw na rotten na pala siya, kanang hinog na ba. Kaya isinantabi ko na lang muna mga langga, no. Tapos pag nasa pangangalahati na ako dyan sa paghihiwa ng ng gulay, dumating si Inday Lucy. Manghingi daw siya ng ampalaya. Since una pang dadalhin niya doon sa mga langga sa kanyang boarding house. So since unang-una pa lang natin ito na na bunga, ibibigay na lang natin ito sa kanya. So magparaya tayo mga langga, kay kailangan man niya doon. Tapos mahirap doon ng gulay dito sa atin, kapag namunga makakain tayo, no. Kaya ayun, binibigay ko lang sa kanya. Binigyan ko din siya ng isang balot ng sitaw nung hinarvest namin, yung hinarvest ni Insik nung isang araw. Kaya bigay ko din sa kanya. Tapos itong ampalaya natin, ibibigay din natin ito sa kanya mga langga, para meron din siyang gulay kahit papaano doon. Dahil alam nyo naman sa syudad, yung lagi talagang maulam doon karne. Kaya kailangan na may gulay din. Kaya yun, pagkatapos kong gayatin yung ating ampalaya, nilagay ko na siya sa plastic mga langga, dahil ipapadala natin ito kay Inday Lucy. So kawawa naman kung magbibili pa siya doon sa bayan, mahal yung mga doon, mga gulay doon. Tapos ito namang inintindi ko ay itong sitaw na nakuha namin kanina, kasi ang plano ko, di ba sana magluluto ako ng initlogan na ampalaya. Tapos binibigay man natin ni Inday Lucy. Ang iluluto ko na lang ngayon ay yung yung sitaw, yung nakuha namin ngayon. Tapos meron pa naman akong isang slice doon ng kalabasa. Iluluto ko na lang siya sa pagisa. Tapos lagyan natin ng alamang, yung hipon, orange ba, alamang, yung gaya ng luto ko nung una. Yes, nagmamadali na ako dyan mga langga, dahil marami pa akong labahin. So ngayon lang talaga ako makapaglaba. Alam niyo naman, kapag ibang araw, minsan mahirap rin yung tubig dito sa amin, kasi namamatay yung tubig dito sa amin. Papatay-patay siya ba, hindi namin alam kung kailan babalik. Tapos mabalik na naman, mamatay na naman. Kaya ayun, binilisan ko talaga siya para makapagsimula na akong maglaba dyan. Hindi ko alam kung makapag-video ba ako sa pag natin mamaya.
So ayan mga langga, masarap talaga kapag gulay yung inuulam natin. Kahit sa isang beses o sa isang kainan, kailangan talaga natin na may gulay na kakainin sa ating pamilya. Lalo na kapag may mga seniors ka or may mga bata ka sa pamilya nyo, kailangan talagang magulay. Malakas din naman kumain si Muna ng sitaw. Tapos si Papa din, si Insik, si Mama lang yung hindi talaga pwede. Kakain sana siya ng sitaw pero may arthritis man siya. Bawal man yun sa may mga arthritis mga langga. May mga gout ba kasi mas kapag kumakain si mama niyan ay mas lalong sumasakit yung kanyang tuhod, kaya iwas-iwas na lang muna no, kay nasa ano pa naman, nasa bawal yung masarap, pero kapag ano mo naman yung bawal, kapag hindi mo inintindi yung bawal, ikaw din yung masasaktan o ikaw din yung kanang magantos ba? Kung sa Tagalog ka na magantos, magtiis sa sakit. So, yun. Marami ako mga correctors dito sa paligid habang nagvo-voice over ako. So, magandang Sunday sa inyong lahat mga langga, no? Pagpasensyahan nyo na po mga langga ha, yung itsura ko dyan mga langga. Alam nyo naman kapag kalit-kalit bitaw, biglaan yung video or pagva-vlog ko, hindi na lang ako makapag-ayos sa sarili mga langga. Pasensya na kayo. Kasi hindi ko na lang inisip yung mga langga, yung itsura ko. Ang importante, yung mga ganap dito sa amin, yun yung natutukan nyo at yun yung nalalaman nyo kung ano yung ginagawa namin sa pang-araw-araw talaga mga langga. So ngayong Sunday, dahil Sunday po ngayon, laba day ko ngayon, pero kung wala sana kaming lakad sa mga susunod na araw mga langga, ay hindi sana ako maglalaba ngayon kasi gusto ko mag live sa Facebook. Kaso lang may lakad po kami no, puhon-puhon sa darating na mga araw, so malalaman yun din naman yun mga langga no, kaya makikita yun naman yun. At gusto ko ding magpasalamat kay Mami N, dahil siya po yung responsable sa lakad namin sa susunod na mga araw. Excited na kami mga langga kasi isa ito sa mga lakad na pinangarap lang namin na matupad, pero ngayon akala ko hanggang drawing lang talaga yung pangarap na yun, hanggang pangarap lang talaga, pero dahil kay Mami N na nasa Europe ngayon ay tinupad niyo yung pangarap na matagalan naming pangarap na pamilya. So, yun. Kaya nagpasalamat ako sa mga taong ganyan. Mga tao bitaw na kanang willing talagang tumulong pa ulit-ulit na ako ng aking sinasabi mga langga. Dahil yun naman talaga yung nararamdaman namin. Sobrang thankful and grateful po kaming pamilya sa lahat po ng mga blessings na natanggap namin. Nagpapasalamat po kami kahit sa gaano pa man kaliit. Kahit gaano man kaliit na blessings mga langga na natanggap namin, kahit na anong blessing pa yan, kahit na ano pa yung ibibigay ninyo, tatanggapin po namin yan, hindi po namin yan hihindian, dahil sabi nga sa Bible, bawal tumanggi sa grasya. As long as wala kang tinatapakan na tao or wala kang sinasaktan or hindi ka namimili talagang manghingi, diba? Yun yung importante. Kapag may nagbibigay sa'yo, tanggapin mo kasi yun, kanang kusang loob ba na binibigay ng tao sa'yo. Kaya yung sa mga oras na yan ay nagbabalat ako ng kalabasa mga langga, dahil nga yung plano ko ay na lang ako, parang pakbet ba, pero low version siya kasi yung isasahog ko ay ito lang kalabasa at saka yung sitaw tapos alamang, wala akong ibang dito. Gusto ko sanang kanang lagyan ng konting ampalaya, kaso lang kapag binawasan ko yung ampalaya, konti na lang yung madadala ni Inday Lucy, kaya kawawa naman. Kaya tsaka na lang tayo magluluto ng ampalaya mga langga sa susunod na harvest na lang natin no. So pagpalain nawa tayo ng Diyos at bigyan pa tayo ng maraming bunga ng ating ampalaya at makakain tayo mga langga, dahil yung una nating harvest ay binigay natin sa ating kapatid na nangailangan din ng ng gulay na yun mga langga. So ganyan lang naman, bigayan lang talaga. So kapag maraming bunga naman itong ating mga pananim mga langga, hindi naman ako madamot, namimigay naman ako sa mga aming mga kakilala dito na gusto din na kumain ng ganitong gulay. Kaya nga yung iba sinabi na ibenta. Parang nakakaano naman magbenta no, tapos itong ating pananim ay para lang talaga konsumo or
pang dagdag sa ating maulam. Tapos yung mga sino ba naman yung mga kapitbahay natin, anytime pwede natin silang masampit ba, or pwede natin silang matawag anytime you need them. Kaya yun, bigayan lang talaga dito sa bukid mga langga. Siguro sa ibang lugar iaano mo talaga nang bibenta kasi nga sayang, pero nakakaawa naman kasi kapag ibibenta mo pa yung konti na lang ba. Kaya siguro iba sa inyo, pero sa amin I don't know, hindi ko alam, basta baka makritics na naman ako sa sa sinasabi ko na to, pero it's my own opinion mga langga, iba-iba pa tayo ng opinion. Kaya nga ilang beses na kami nagtanim dito, ang gusto sana ng iba, kahit nung marami pa kaming mga pananim na mga papaya, magbabayad sila, pero hindi namin tinatanggap, lalo na si Papa mga langga, hindi talaga yan tatanggap ng bayad kasi lang naman yan, libre, bigay ng Lord ba na na pananim. Kaya yun yung aming yun yung aming baruganan, yun yung aming paniniwala mga langga, no. So, anong ganap nyo ngayong Sunday na to mga langga? Hindi ko alam kung ano yung ganap namin ngayon. Siguro pagkatapos kong maglaba, kung may time, pag gusto kong mag-live. Kasi pinapromise ko kasi sa aking mga followers na every Sunday kapag may panahon, magla-live ako at maghahandog ako sa kanila ng mga kanta. Mag-accept ako ng mga request song. Basta kaya ko lang kantahin. Pero pag wala na talagang time, siguro sumasusunod na lang ng mga linggo. So, ayun no, maraming salamat talaga sa inyo. Shout out muna tayo. Mega love shout out tayo. Shout out, mega love shout out. Unang-una sa lahat kay Tita Idol from Germany. Of course, kay Tita Vivian Mariano. Hello, shout out. Shout out also to Ma'am shout out also to Mommy N from Europe. And of course, mega love shout out to Ma'am Salvi Serbo from Quebec, Montreal, Quebec, Canada, na nasa Canada ngayon. Grabe. And also, mega love shout out to Ma'am Talia